Ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa mga awit sa chapter 1, sa verse 1 hanggang 3. Bago po natin basahin ang mga pangunahing talata, ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay ang Biblia sa Tagalog o yung ABAB. At New American Standard Bible sa English, yung NASB. Simulan po natin at basahin natin ang verse 1. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Sabi po sa NASB, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. At sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Ito po yung ating mga pangunahing talata na pag-aaralan po natin ngayon. Nabasa po natin na ang paglakad, nabasa po natin yung pagtayo, nabasa po natin yung pag-upo. Ang tinutukoy po niyan ay yung pamumuhay natin o kaya lifestyle ng tao. Paano ba tayo lumakad? Paano ba tayo tumayo? O paano ba umuupo? Meaning po, sino yung mga kasama natin araw-araw? Or sino o ano yung mga prinsipyong pinapakinggan at sinusunod natin? And ano yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw? At anong klaseng lugar yung lagi nating pinupuntahan? So, yung lumakad, tumayo, at umupo, that is a lifestyle. Pinapakita sa atin ng mga talatang ito, itong verse 1, yung binasa natin sa verse 2 hanggang verse 3, yung dalawang uri ng pamumuhay ng mga tao. Ang una, yung nagtatagumpay, tapos yung pangalawa, yung hindi nagtatagumpay. Or yung nagbubunga, tapos yung hindi nagbubunga. O kaya yung may tunay na kagalakan, may prinsipyo sa buhay na nagmumula sa salita ng Diyos, at yung taong sumasama sa mga makasalanan. Sa kabuuan po, binigyang description ng writer ng sulat na ito kung ano yung mapalad at saka kung ano yung hindi mapalad. Ano nga ba ibig sabihin ng mapalad? Nasa Old Testament po tayo. So tingnan po natin ito sa Hebrew word, yung mapalad or yung blessed. Sabi po dito, happiness, how happy, or blessed or happy. Yan po yung mapalad, pinagpala or masaya. Pinagpalang buhay, masayang buhay. Sa pag-aral po natin ng Psalms chapter 1 sa verse 1 hanggang 3, makikita natin na ang tao ay magiging mapalad o ang tao ay magiging hindi mapalad sa pamamagitan ng desisyon sa buhay. Ibig sabihin po, sa tulong ng Biblia, tayo po based sa pagpili at desisyon natin, pwede tayong maging mapalad o kaya pwede rin tayong hindi maging mapalad. Depende sa life choices na gagawin natin. Kapag mali yung desisyon natin, mabibigo tayo. Kapag tama at ayon sa salita ng Diyos ang desisyon natin, magtatagumpay tayo. Balikan natin yung ating main verse, no? At unahin nating tingnan
yung tinutukoy na ang hindi mapalad. Bali, dalawang pangunahing punto po yung ating tatalakayin ngayon. Ang hindi mapalad tsaka yung mapalad. At bawat punto po, meron niyang mga subpoints na pwede makatulong sa atin para mas mapag-aralan pa natin itong major points natin. Unahin po natin itong ang hindi mapalad. Sinasabi nga po doon sa verse 1, sa ating binasa kanina, lumalakad sa payo ng masama. Mapalad yung taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ngayon, yung lumalakad sa payo ng masama, hindi siya mapalad. Ang lifestyle po, yung paglakad o yung pamumuhay na hindi mapalad, ibig sabihin po, taong hindi blessed, ganito po. Una, lumalakad sa payo ng masama. So, wrong principles. Ang taong hindi mapalad, ito yung taong lumalakad sa payo ng masama. Again, mapalad kasi yung mga hindi lumalakad sa payo ng masama. Kaya yung lumalakad naman, o the man walk in the counsel of the wicked, yun yung mga taong hindi mapalad. At ang salitang lakad o salitang lumalakad nga po, kadalasang ginagamit sa Bible na o bilang pagtukoy po yun sa isang paraan ng pamumuhay o kaya pag-uugali ng tao. Maaaring mabigo po ang isang tao kung mali o kaya kung masama ang payo na sinusunod sa buhay. Kapag maling prinsipyo yung ating pinapakinggan at maling payo yung ating sinusunod, hindi tayo magiging mapalad ayon sa Bible. So, yung wicked, sa ibang definition yan, ungodly. So kapag ungodly advice o yung ating papakinggan ay wicked, yun din yung ating maipapamuhay. Kaya magre-resulta yun ng kabiguan. O kaya magre-resulta yun ng hindi tayo magiging happy o hindi tayo magiging blessed. Kaya mahalaga po para sa atin yung Bible Dahil sa Bible po, kapag inaral natin madalas yung Bible, magkakaroon tayo ng karunungan. Kapag inaral natin madalas yung Bible, magkakaroon tayo ng payong mabuti. Hindi masama na payo yung ating mapapakinggan, kundi godly principles, hindi wicked, hindi ungodly, hindi payo ng masama. Sabi po sa sulat ni Propeta Isaias, ganito yung sabi ng Panginoon. At ito yung tingnan natin dito yung danger ng lumalakad o kaya pamumuhay na masama. Sa Isaiah chapter 48 sa verse 22, walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon. So kapag mali yung prinsipyo o kaya payo ng masama yung sinusunod natin, mapapahamak talaga tayo. Hindi tayo mapapayapa at hindi tayo magiging mapalad. Kaya maging maingat po tayo sa pakikinig sa masasamang payo. Yung iba, hindi na tunog masama, tunog biblical pa, pero masamang payo pala. Kaya mag-ingat tayo na baka madaya po tayo. Isang halimbawa po, or ilang halimbawa ng payo na masama sa Biblia, pero tila pangkaraniwan na sa sanlibutan, o kaya katanggap-tanggap na sa sanlibutan, o kaya itinuturing na ng iba na tama, pero mali sa masama sa Biblia. Halimbawa po yung pakikipagrelasyon sa hindi mo asawa. Sa iba, parang pangkaraniwan, parang tanggap na yun. O kaya yung pagsasama ng walang kasal. Hindi na binibigyang halaga masyado yung kasal. Basta magsama na lang. Sa ibang mga principles, parang okay na yun, parang normal na lang. Or yung pakikipagtalik sa hindi asawa. Sa iba, parang normal na yun, parang okay na yun. Sa Biblia po, hindi. At alam natin yung consequence niyan. Aalisin yan. Aalisin ng mga kasamaan na yan, yung kapayapaan na meron tayo. Maaring katanggap-tanggap na yan sa marami. Maaring tanggap na ng sanlibutan yung mga payo at prinsipyo na nabanggit natin. Pero hindi pa rin yan tanggap. Hindi pa rin yan ayon sa salita ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo. Baka tayo yung may impluwensyahan. So mag-iingat po. Kapag pinili po natin yung maling prinsipyo, kapag
pinili po nating sundin yung maling payo o kaya pinili natin yung maling pamamaraan ng pamumuhay, mauuwi tayo sa kabiguan. Hindi tayo magiging mapalad. Tapos sinasabi po dito, there is no peace for the wicked, says the Lord. Kaya hindi mapalad yung lumalakad yun sa payo ng masama eh. That's number 1. Sa kasunod po, yung number 2, ang lifestyle o pamumuhay na hindi mapalad, tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ito naman po, wrong lifestyle. Kung yung una, wrong principle, ito wrong lifestyle. Tumatayo sa daan ng mga makasalanan. So, pagpatuloy po ng verse 1, tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi po mapalad yung taong who stand in the path of sinners. So, sa ating pagsusuri, sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle, saan tayo tumatayo? Anong klaseng pamumuhay meron tayo araw-araw? Kasi po kung tumatayo tayo sa daan ng mga makasalanan, maling uri ng pamumuhay yung ginagawa natin. Akala ng iba, ang pamumuhay ng makasalanan naghahatid sa saya. Akala ng iba, ang pamumuhay ng makasalanan naghahatid sa tagumpay. Pero ang totoo po, ang pamumuhay ng makasalanan, hindi po yan mapalad. Hindi happy, di ba? O hindi blessed ang may maling lifestyle. Sabi nga po sa Proverbs, Kawikaan chapter 13, verse 20 hanggang 21. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. Ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. Sa 21, ang kasawian ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay ginagantimpalaan ng kasaganaan. Basahin ko po yung naka-highlight. Ang lumalakad na kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. Sa 21, ang kasawian ay humahabol sa mga makasalanan. The companion of fools will suffer harm. Adversity pursues sinners. Hinahabol ng kasamaan o kaya hinahabol ng kasawian ang makasalanan. Ang mga talata pong ito nagbibigay paalala tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa mga masasamang payo. Ipapaalala rin po ito sa kahalagahan ng pag-iwas sa masasamang daan. Sa halip po, pumili tayo ng mga payo, pumili tayo ng mga landas na makakapagdala sa atin tungo sa kabutihan at tungo sa katuwiran. So, tandaan po natin, hindi mapalad ang taong tumatayo sa daan ng mga makasalanan. At ikatlo po, yung lifestyle o pamumuhay na hindi mapalad. Related pa rin ito sa pagpili natin sa mga sinasamahan nating tao. Ano ba yung epekto nila o ano yung impluwensya nila sa ating buhay? So number 3 po, umuupo sa upuan ng mga manunuya. Ito naman po, wrong environment. Maling mga kasama, maling lugar. Sabi po sa verse 1, yung last part, umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Hindi po mapalad ang who sit in the seat of scoffers. Yung sa ibang salin po niyan, mockers, seat of mockers. Ito yung nagkukumpulan maghapon, tapos yung ginagawa lang nila, nanunuya o kumukutya sila pag may dumaan, o kaya sino mang tao, o kaya kapitbahay nila, pinupulaan o pinagchichismisan yung buhay ng ibang tao. So, tayo po, sino ang palagi nating sinasamahan araw-araw at ano yung mga pinag-uusapan natin? Dito po, maling tao, maling lugar yung sinasamahan. Sabihin mo daw po kung sino yung kaibigan mo,
at masasabi natin kung sino or anong klaseng tao tayo. So, tingnan natin yung mga sinasamahan natin. Kapag wrong company or wrong friends o kaya wrong environment, mauuwi po yan sa hindi pagiging mapalad. Minsan may mga tinuturing tayong mga kaibigan natin, pero dinadala naman tayo sa maling desisyon. Tinuturing natin mga kaibigan, pero dinadala tayo at iniimpluwensyahan tayo sa maling priority sa buhay. Piliin natin yung lagi nating sinasamahan. Piliin natin yung mga kaibigan natin. Gusto natin maging mga kaibigan. Kung sa mga manunuya tayo sasama at nakikipag-umpukan, magiging ganyan din tayo. So, lahat po yan, lahat ng binasa natin dyan sa verse 1, lahat yan ay life choices natin. Yan po yung hindi mapalad. Payo ng masama, daan ng mga makasalanan, upuan ng mga manunuya. Ito po yung mga desisyon natin sa buhay. Yan yung mga ginagawa natin. And ano yung mga binibigyang halaga natin. Sinasabi sa atin ng writer ng Psalms, mapalad daw po yung taong hindi binibigyang halaga ang mga bagay na ito. Kasi yung taong hindi mapalad, ito yung binibigyang halaga. Kasamaan, kasalanan, panunuya. Kaya nasa atin yung decision eh. Nasa atin yung pagpili. Gusto ba natin maging mapalad? O gusto ba natin hindi maging mapalad? Kapag nagkamali tayo ng desisyon, mapapahamak tayo, masasawi tayo, mawawalan tayo ng kapayapaan, mabibigo tayo, hindi tayo magiging mapalad sa buhay. So, laging mag-isip, timbangin, yung mga decision makings natin. Ngayon po, ano naman yung tinatawag na mapalad ayon sa ating pinag-aaralang pangunahing talata? Kalawang punto po ng ating aralin, ang mapalad o blessed. Sa verse 2, kundi, nagsimula sa salitang kundi itong verse 2, nagsimula sa but. Sabi po kasi sa verse 1, yung mga taong lumalakad sa payo ng masama, yung mga taong tumatayo sa daan ng mga makasalanan, yung mga taong umuupo sa upuan ng mga manunuya, yun po yung mga taong hindi mapapalad. Ngayon, ito naman yung mga taong mapalad. Kaya sabi niya, kundi, yung mga taong mapalad daw po. Tingnan po natin kung ano yung mga taong blessed na ayon sa may akda ng sulat na ito. Number 1, ang mapalad, nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Wala doon sa mga nauna nating binasa. Kaya sabi niya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Yan yung taong mapalad. But his delight is in the law of the Lord. Ito yung mapayapa, ito yung taong nagtatagumpay. Ito yung mapalad na tao. Ito yung taong pinagpapala ng Diyos. Ang kagalakan or his delight nasa law of the Lord. Kaya tayo po, para maging mapalad na tao, yung kagalakan natin, wala na dapat sa kasamaan. Wala na sa pakikipag-umpukan sa chismis, no? Sa chismisan. Hindi na tayo dapat masaya sa paggawa ng masama. Kundi ang kagalakan natin, masaya tayo, yung pinagmumula ng kasiyahan natin, nasa kautusan, nasa law ng Panginoon. So, nasa salita ng Diyos ang ating kagalakan. Ngayon, ang tanong po, kapag nga ba nagbabasa tayo ng Biblia, o kaya sa mga ganitong gawain na sama-sama nating pag-aaral ng Biblia, nakakaramdam ka pa po ba ng kagalakan? Sino sa atin yung masaya kapag natututunan yung prinsipyo ng salita ng Diyos? Meron pa ba? Sino sa atin yung masaya kapag nananariwa sa atin ang mga pangako ng Diyos? Nagagalak ba tayo? Sino po sa atin yung nagagalak kapag nalalaman natin yung mga pagdisiplina? Kapag nalalaman natin yung pagtutuwid ng Diyos? Meron ba sa atin nagagalak? Sa salita at kautusan ba ng Panginoon,
doon mo natatagpuan ang kagalakan? Masaya ba tayo kapag nalalaman natin yung kalooban ng Diyos? Masaya ba tayo kapag nalalaman natin yung plano ng Diyos? At may kagalakan ba tayo kapag nalalaman natin ang kautusan ng Panginoon? Mga tanong na kailangan din nating pag-isipan, no? Subukang sagutin sa ating sarili. Sabi po kasi dito, mapalad ka, no? Blessed is the man kapag nasa kautusan ng Panginoon ang kagalakan mo. Sa sulat nga po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, ganito po niya binanggit, no? Sabi po sa Romans chapter 7 verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Kung kilala natin si Apostle Paul, tsaka kung nalalaman natin yung hirap na pinagdadaanan at pinagdaanan niya, no? Pero sa kalooban pala niya, sinasabi niya dito, nagagalak siya sa kautusan ng Diyos. Alam natin yung hirap ng pinagdaanan niya, yung bigat ng pinagdaanan niya, pero sa kaibuturan pala ng pagkatao ni Apostol Pablo, nagagalak siya sa kautusan ng Diyos. Muli po, sa salita at sa kautusan ba ng Panginoon, doon mo natatagpuan ang kagalakan? Mapalad ka po kung ganon. Blessed ka. Ikaw yung taong mapalad kapag nasa kautusan ng Panginoon ang kagalakan mo. At sa ikalawa po, ang taong mapalad, nagbubulay-bulay ng kautusan. Sa verse 2 pa din po ng ating main text. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So, ang taong mapalad, yung taong blessed, ay taong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi mo lang basta pinapasadahan ng tingin yung salita ng Diyos. O kaya hindi lang basta pinapakinggan lang yung salita ng Diyos. Sabi po dito, and in His law, He meditates day and night. Meditates, kumbaga sa pagkain, nilalasahan nating mabuti. Ninanamnam nating mabuti. Pagkakagat, kung sa pagkakagat natin, ninunguyang maigi. Hindi lunok agad. Nilalasap muna yung lasa. Nilalasap yung sustansya. Ganoon din po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ninanamnam dapat natin. Yan yung meditates. Nang matapos nating mabasa, matapos nating mapakinggan, inuunawa nating mabuti. Ninanamnam natin kung ano ba yung mensahe ng Diyos para sa atin. Paano ba yung personal application yan sa atin? Ano ba yung personal na message ng Diyos para sa atin? Ninanamnam natin kung ano yung mensahe sa mga napapakinggan at mga nababasa natin mula sa kautusan, mula sa banal na kasulatan. So, ang taong mapalad po, may kagalakan, number 1, at number 2, pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Yan yung blessed na tao. At para po makatiyak tayo sa pamumuhay na mapalad ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pahintulot ng Diyos, ano yung mga aplikasyon natin sa mga talatang ating nabasa na pag-aralan. Dadako po tayo sa huling bahagi ng ating gawain na pag-aaral ngayon, yung iniiwang aral at mensahe sa ating lahat. Matapos nating mabasa na dapat nasa salita ng Diyos ang kagalakan natin. Matapos na ipaalala sa atin na dapat pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos para tayo yung mga taong mapalad. Sabi naman po sa verse 3 sa chapter 1 pa din ng Psalms, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang sarili po natin, o kaya tayo po, kung nagagalak tayo at pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, inahalin tulad tayo sa isang punong kahoy.
Yung punong kahoy na itinanim hindi sa hindi sa payo ng masasama. Yung punong kahoy na hindi natin itinayo sa daan ng makasalanan, hindi tayo umuupo sa upuan ng mga manunuya, kundi sabi po dito, dapat itinatanim natin yung ating sarili, kung tayo po yung punong kahoy, planted sa salita ng Diyos. May tatlong kaisipan po tayong titingnan dito bilang aplikasyon nga po o aral na dapat nating simulan o kaya ipagpatuloy natin na ipamuhay or pagpatuloy na gawin kung matagal na natin itong natututunan. Una po, itanim ang sarili sa salita ng Diyos. Sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, planted by streams of water. Ang ganda ng paghahambing sa iyo dito, kapatid. Kasi kung nagagalak ka, kung ikaw yung nagme-meditate ng salita ng Diyos, nakatanim ka sa tabi ng agos ng tubig. Malaking bagay yan na ikaw ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ibig sabihin, hindi ka mauuhaw. Ibig sabihin po niyan, kung ikaw yung punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, hindi ka mawawalan ng sustansya, hindi ka kukulangin sa pagpapalang mula sa Diyos. Pagpapala tulad ng karunungan nagmumula sa Diyos, karunungan ng Diyos. Kasi nakaugat yung yung ugat mo or ikaw mismo ay nakaugat sa streams of water. Kung punong kahoy ka, imagine po yung punong kahoy, yung ugat mo nasa agos ng tubig na tuloy-tuloy pong nakakakuha ng sustansyang kailangan mo para mabuhay. Katulad ka sa isang punong kahoy na araw-gabi, sinisip-sip, ninanamnam yung salita ng Diyos. At lahat o kaya karaniwan ang punong kahoy po na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, karaniwan niya, lahat po yan, yung punong kahoy na yan, malulusog na puno. Kapag yung punong kahoy nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, hindi nalalantay yung dahon, masigla yung dahon, makulay. At ang yung katawan, yung mga sanga, matibay, malusog. Pero yung punong kahoy po na malayo sa agos ng tubig, tuyot. Yung mga sanga, yung mga dahon, lanta, nasisira yung pinakapuno, malambot, walang laman, inaanay. Kaya mahalaga po na maitanim natin yung ating sarili sa tabi ng agos ng tubig. Mahalaga po na nakatanim tayo malapit sa bukal ng buhay. Nakatanim tayo dapat sa salita ng Diyos. So, iniwan sa ating aral at mensahe number 1, itanim ang sarili sa salita ng Diyos. Number 2, magbunga sa kapanahunan. Sa pagpapatuloy po natin sa verse 3, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, which yields its fruit in its season. Maging matagumpay nawa tayong lahat. Makamtanawa natin ang pagpapala ng Diyos ayon sa kanyang kaparaanan at salita niya. Yung tagumpay, yung pagpapala, yung biblical na success at blessings ng Diyos. Kung may makakamtan tayong pagpapala dito sa mundo, yun nawa ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kung meron tayong makakamtan, kung meron tayong matatamo na blessings dito sa mundo, nawa ayon sa paraan at oras ng Diyos. Ibig sabihin po nito, habang nagagalak tayo, habang nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos, when yung taong mapalad, yung nagagalak at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, habang ginagawa natin yon, habang nangyayari sa atin yon, magkakaroon tayo o nagbubunga tayo ayon sa prinsipyo ng Biblia at ayon sa katuroan ng salita ng Diyos.
para makamta natin yung pagpapala niya. Kaya mahalaga po yung pagtitiwala sa Diyos eh. Matibay na pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga yan. Kasi kung hindi according to God's Word, baka sa salitaan natin. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos at sa prinsipyo ng kanyang salita, baka sa prinsipyo nating mga tao, baka sa sariling paraan natin tayo magdesisyon at pumili at piliting makuha yung mga bunga o blessings dito sa mundo. So, dapat according to God's own term, according sa kapanahunan ng Diyos. At kung bilang isang punong kahoy nga po, na nais natin maging masigla, nais natin hindi nalalanta yung mga dahon, tanim ang sarili sa agos ng salita ng Diyos. At magbubunga ka ayon sa kapanahunan. At yung dahon mo, hindi malalanta habang nakatanim ka malapit sa source. Yung dahon mo, yung magbubunga ka sa iyong kapanahunan, at yung dahon mo ay hindi malalanta habang nasa tabi ka ng agos ng tubig. So number 2, magbunga sa kapanahunan. Ang ikatlo po, magtagumpay ayon sa kaparaanan ng Diyos. Sa huling bahagi o huling parirala ng verse 3, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kung ang lahat ng ating ginagawa ay nakatanim sa salita ng Diyos, kung lahat ng ating ginagawa ay nakaayon sa kautusan ng Diyos, kung yung pagpili natin, kung yung mga desisyon natin ay nakakapit ang ugat sa salita ng Diyos, at kung ang uri ng pamumuhay natin at yung mga life choices natin nakatanim sa salita ng Diyos, sabi po dito, and in whatever he does, he prospers. Pinapaalala sa atin ngayon ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasabuhay nito. Hindi pwedeng sasabihin natin isinasabuhay natin ang salita ng Diyos pero hindi naman tayo nag-aaral ng Biblia. At hindi rin pwedeng panay-aral tayo ng salita ng Diyos pero hindi naman natin ipinapamuhay. Magkasama lagi yan. Nag-aaral at nagsasabuhay ng salita ng Diyos upang tayo po ay magbunga at sa ating mga ginagawa, ayon po dito, magkaroon tayo ng tagumpay. So, kailangan, yung pagpaalala sa atin dito ay matanim sa atin puso, sa ating isip, yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kasama lagi yon. At magkakaroon tayo ng tagumpay. Pagtatagumpay na ayon sa Diyos. Pinakita po sa atin ng Psalms chapter 1, yung mga awit chapter 1 verse 1 hanggang 3, yung dalawang uri ng pamumuhay o kaya dalawang kalagayan o lifestyle ng tao. Yung pagiging mapalad at yung pagiging hindi mapalad, o yung nagtatagumpay at yung hindi nagtatagumpay. Ngayon po sa ating pagpili o kaya sa ating pagdidesisyon, piliin natin ang Diyos. Sa ating pagpili at pagdidesisyon, piliin natin ang kanyang salita. Piliin natin ang kalooban ng Diyos. Kung inihalin tulad po tayo sa isang punong kahoy, itanim po natin ito sa tabi ng agos ng tubig. At magkaroon tayo ng kagalakan sa kautusan ng Panginoon at pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita sa bawat pagkakataon na meron tayo. Magkaroon ng kagalakan sa kautusan, pagbulay-bulayan lagi ang salita ng Diyos. Stay blessed and be a blessing to others. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig hanggang matapos po ang gawain natin ngayon. Purihin po natin ang Diyos.